Magandang araw mga ginod, binibili pangatlong video ko na tayo araw. Grabe kayo, grabe ka Jeza. Pero yung last kong vlog, it's about the 14K words na kabanata 12. And di pa rin talaga ako maka-move on. And I was thankful sa past self ko kasi kaya niyang gawin yun. And nagre-revise na lang ngayon. So ngayon, kabanata 10 tayo. Sulat tayo kaban. Ay, hindi. Magre-react kasi actually guys, 2 days ko lang nirevise ang kabanata 10. 3 hours nung kahapon, tapos 3 hours din nung last time. Meaning, mahaba siya. I mean, di mahaba yung kabanata 11 actually, pero isa siya sa pinaka-interesting na chapter. Interesting. Isa siya sa, paano ba? Like, pinakainintay kong chapter kasi ang ganda niya. Lalo na ngayong kabanata 11 kasi feel ko maganda rin siya. Hindi siya feel. Maganda siya. Kasi nandito na yung may mga action na dito eh. Pero yung sa last time, more on mysteries siya. Tsaka mga magiging plano sa mga susunod na kabanata. So ngayon, magre-react tayo sa kabanata 10 na mahaba to. Paano ba natin ito i-react? So ang title is, kilala mo siya. So ang huling scene dito is nagkakantuhan sila. Hindi, bigla lang pumunta si Antonio sa tabi ni Rosa or Maria. Kung makapagsalita ka kanina, daig mo pa ang mga abogado kahanga-hanga, sabi naman ni Antonio. Ano bang kailangan mo? Gusto kong mapag-isa. Anong magagawa ko kung ibig kitang makita? Anong nakakatawa roon, Rosa? Kilala mo siya? Ayun yung mga dialogues. So, parang, ano nakakatawa doon, Rosa? So, kilala mo siya? May magkasala. Tingin sila sa likod. So, binibining everything. So, what's the meaning of that? You wanna know why? Then read the Kabanata 11. Basa ka na. O sa'yo. Gusto mo malaman bakit niya sinabi yon? Read it. Read. Joke lang. Pwede pilit eh, no? Pero yon, hindi ko, paano ba? So, yung kay Francine, hindi pa natin alam kung ano ba, tungkol saan nga ba talaga ang kanyang totoong pagkatao, diba? So, pay attention to that and also wait for that kasi it's a big revelation din. Medyo lang. Iba pa rin sa ibang mga pinaplano ko na big revelations. Okay, anyway. Gabitin natin to para mas more on specific. More on general. Nahirapan ako kasi ang haba nito eh. So, ano masasabi niyo kay Ginoong Samuel dahil meron siyang scene dito kung saan nagdala siya ng prutas at ng rosas kay Rosa. Grabe no. Ano masasabi niyo kay Samuel? Another ship ba to? Gusto niyo bang another ship? Samuel tsaka Maria. Paano ba? Paano siya na? Ewan ko, mag-isip ako. Pag naisip ko, sige, 3 ship tayo. Pili kayo anong gusto nyo, Antoria, Maruel, or yung kay Samuel. Kung may shippers man. Kasi ako, hindi ko alam kung anong masabi ko kay Samuel. Okay lang naman ako sa kanya, actually. Kasi kaya niya ipakita talaga yung tunay niya naramdaman, hindi gaya sa dalawa. Ay. Actually, hindi pa naman natin sure sa mga kabanata na to kung may gusto nga ba si Miguel kay Rosa or Maria. Hindi natin alam. Si Antonio naman, talagang enemy yan. Wala yung romantic feelings. Ganyan lang yung magsalita, mga Ginoo at Binibini. Maano lang siya talaga. Ganyan lang talaga siya magsalita. Samuel, nakikita natin na gusto niya si Rosa eh. Saan ka pa? Tingnan naman natin kung bakit gano'n yung character ni Samuel. Ba't hindi ko siya ginawang like normal character na hindi na magkagusto kay Rosa, diba? There's something on that, of course. And wait for that. Tapos yun dito, celebration to ng Cabeza de Barangay, diba? So, dito sila, Daisy, ginising niya si Rosa para mamalengke ng sobrang pakaaga. Yun, tapos nakita nila si Miguel, sumabay si Miguel, mamalengke, mamili. Tapos nakita nila si Emma din, tsaka si Minerva. Yan naman, kagalitan. Pero yun, nung kasama umuwi si Miguel, ewan ko, bakit niya gusto? Siyempre, kaibigan si Luis at mga kaibigan niya na rin sila Rosa at saka si Daisy simula pa nung nasa,
tawag dito, Espanya. So, why not sumama daw siya? Di sumama siya. Ngayon, nakabili na sila, nakapamili na. Yung pagluluto, nakita natin si Antonio. Actually, revised to. I think true sulat na lang or paper, gano'n yung sabi ko dito. Pero pinalitan ko siya, ginawa ko pa rin makita natin si Antonio. Di ba, nagtataka paano siya nakapunta sa Hacienda de la Luna? Binibisa ko pagsasalita ko kasi, binibisa ko pagsasalita ko kasi, wala naman tayo ng oras. Okay, so, di ba nagtataka paano nakapunta si Antonio sa mga kung saan-saan? Tsaka paano niya nalaman yung mga impormasyon? Eh, sabi niya kay Rosa, papatawagin daw siya ni Don William. So, paano yung nalaman ni Antonio? Pero ako leader nagsabi, may connection daw si Antonio kay Don William. Sure kayo? Kung natapos mo lang Hardin de Rosas at nanonood ka ngayon, what do you think? May nagsabi nun. Ano masasabi mo? Actually, hindi niya pa talaga alam yung full. Diba? Pero, wow. Actually, siguro nakita niya yun sa isa kong TikTok video. Yung about dun sa Kabanata 3 na sinabi ni Maria na sa tingin ko po, ang kalaban natin ay may ano sa posisyon. Ayan, tapos na-realize. Gusto yung papakita ko na lang. Kasi natapat ako mag-edit eh. Siguro lagay ko na lang yung link sa description. Just ha. Pag ito hindi mo nakita. Talaga nga naman. Pag ito tinatamad ka mag-edit, di mo sulat ko dito ha. Sulat ko dito. Kabanata 3 link. Panoorin nyo na lang yung link. O kaya i-download ko to sila. Yan, nilagay ko para hindi ko makalimutan pag nag-edit. Ayan. Edit. Gawin mo. Yan, ganyan. Sa sulat ko pinapaalalahan ng sarili ko kasi nakakalimutan ko siya pag hindi ko sinusulat. Pag nabasa ko, ay, oo nga. O, diba? Diba? O. Anyway, tuloy natin. So, feel ko dyan niya nalaman, like, na nagkaroon lang siya suspicion. Tuloy na nga natin. Wala na, hindi lang kundi ginatato eh. So, biglang dumating si Pamilya Hernandez. Kalala niyo na yung Pamilya Hernandez. Si eavesdrop. Nasa opisina si Rosa. Samuel daw yun. Grabe, no? Yung mga ganito itsura, gusto ko talaga mga spoil. Pero kasi baka may mga nagbabasa ngayon na nasa gantong kabanata, mga spoil talaga. Pero wow, kung natas mo na talagang Hardin de Rosas, nanonood ka ngayon. What do you think? What do you think about this chapter? It's a foreshadowing. Sino ang kinakausap ni Don William sa opisina na yon? Malalaman nyo sa mga susunod na kabanata. Kasi, yun nga talaga, kailangan nyong magbasa. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Kasi ako'y nagsusulat na. Kapaya ako sarili ko. Ang saya ko lang. Kasi, ang saya ko talaga nagsusulat at nakapag-vlog at the same time. Anyway, tuloy natin. Yun nga, nagkausap si Don William at Rosa. Talaga nakakaba yun dito nung sinulat ko to. Kasi, gusto kong maramdaman na readers na pati sila kakabahan. Kasi parang alam ni Don William, di ba, na sila Rosa. Oh, anyway, what's your reaction na natapos yun na ang Hardin de Rosas? And it's a foreshadowing. And dito pala, nag-foreshadowing na ako. Walang masyadong nag-views. Walang masyadong nanonood. Pero, minamanifest ko ba? Wala yun. Ngayon, may nanonood. Anong masasabi nyo sa reaction na to? Sa foreshadowing na to? It's a foreshadowing, mga ginawa at pinipili. Pero may mga nakapagbasa na dyan, what can you say? Okay, Antonio. Bilang doon sumulpot si Antonio. Ayan na naman tayo. Antoria na naman. Pero grabe, no? Napapansin ni Maria na hindi na nag-iitim na kasuotan si Antonio. What do you think? Sa mga nakatapos dyan ng Hardin de Rosas, anong masasabi nyo? Kasi, alam kong alam nyo na bakit ganun. It's a foreshadowing. Kung bakit siya hindi
susuot ng itim na kasuotan sapagkat maraming dahilan. Actually, isang dahilan lamang yan. At sa mga nakatapos dyan, anong masasabi nyo sapagkat kayo natapos nyo na ang Jardín de Rosas. And it's a foreshadowing. Yun, yung mga dialogues hindi ko na na-reactan pero maganda ang mga dialogues dito, masasabi ko rin. Yun nga, yung kay Manuel, yung palaso na kay Maria, it's a foreshadowing again. Wow, oh, this chapter is full of foreshadowing. No, kasi ako na naman nagsalita naman about sa foreshadowing. About sa foreshadowing, diba? So, I think this chapter is all about foreshadowing. Kasi grabe lang ng hata pa nagsulat ko dito mga hints or clues about sa paparating na revelation and tawag dito, plot twist. Yan. Totoo ako nang sinulat ko itong habal-habulan scene actually. Yun yung parada. Ano ba? Nagandahan ba kayo sa speech nila? Actually, hindi naman speech yun. Mga simpleng pagsasalita lang nila. At yun, yung pangalan nila, actually, fun fact lang, yung mga pangalan nila Donya, Ellen, at Luis, at Daisy, at Rosa, yung yung second name nila, lahat may Enya, diba? On the spot ko lang siya ginawa ng name, kaya, ayun. Donya Ellen Rolania, Luis Aranyo, Daisy Atanya, Rosa Arianya, Nya. Yun, diba? Kasi gusto kong magkaroon sila ng second name para mas maganda. Tapos yun, handaan. Yung kay Francine Sin, di ba kayo nainis doon? Nainis ba kayo kay Francine? Kasi ako, susot ko siya. Gusto ko rin siya sa bunutan. Para siya si Minerva. Pero nung kanabahan nila, si Minerva, galit siya mismo kay Maria or Rosa. Pero si Francine, galit siya sa mga alipin. Ayun niya yung mga ganun tao. Another foreshadowing. What can you say? Ba't siya galit sa mga ganong tao? Kung nabasa mo na at alam mo na totoong pagkatao ni Francine. Congrats kasi that scene is a foreshadowing. Foreshadowing. Sabi sa inyo itong chapter na to, okay, alam ko na. At sabihin ko, okay, this chapter is full of clues, hints, and foreshadowing. Kasi, lahat siya hints. Ang ganun talaga. Kasi, nakaplano na to, 2020 pa lang. Gaya na sabi ko, ang tagal-tagal ko ito sinusulat. And I'm happy. Ito yung una ko novel na magagawa, diba? Pero yun na nga, mga ginawa at binibini. I think tapos na to within 13 minutes. Wow, nice. Congrats. Kasi hindi ako nag-focus sa mismong dialogues. Pero I love lahat ng creation ko dito, mahal na mahal ko yung dialogues. Yung mga characters ko, mga anak ko yan, mga ginawa ko sila, mga nilikha ko sila, at na-touch nga ako, kaya gusto kong umaba ang Jardín de Rosas. Imbes na hanggang 10 chapters lang talaga ang Jardín de Rosas. Ayun talaga yung originally, pero wala napamahal ako Ganun talaga. Dapat ganun na yung pagmamahal. Pag nagustuhan mo na siya, you love her or him na, pagpatuloy mo na. Karang gagawa ng kung ano-ano na, hindi ko na siya mahal ano ba ito? Ba't tayo napupunta dito? Actually, itong vlog na ito, more on kalokohan na, more on di maayos na pagsasalita ko ata ito So, magpapaalam na ako magiging binibili kasi may iba pang gagawin. Magdanay na pala. Dapat nagsusulat ako ngayon, pero nag-vlog na lang muna ako. So, magsusulat na lang ako next sa susunod kasi mag-review ako at mag-aaral. And that's all my ginawa at binibili. I hope you love this vlog. And see you on the next video.